Magandang araw! Welcome back to my channel. Si Lorely po uli ito. Ang pag-uusapan natin ay ang 7 paraan kung paano ka magiging masaya at payapa kahit na ang partner mo ay isang alcoholic. Disclaimer po muna tayo, ang video na ito ay ginawa para sa awareness at inspirasyon lamang. Hindi ito kapalit ng professional na counseling, medical advice o therapy. Kung ikaw ay nasa isang relasyon na apektado ng alcohol abuse, huwag kang mag-atubiling humingi ng tulong sa mga eksperto at sa mga support groups. Karapatan mong maging masaya at ligtas. Mahirap magmahal ng taong may bisyo, lalo na kung ito ay alak. Maraming asawa at partner ang nagtitiis, umaasa na balang araw magbabago siya. Pero paano kung sa tingin mo ay wala ng pag-asa? Posible pa bang maging masaya? Ito ay para sa lahat ng mga Pilipino na dumadaan sa ganitong pagsubok at naghahanap ng lakas at pag-asa. Kaya simulan na natin. Narito ang 7 paraan kung paano ka magiging masaya at payapa kahit na ang partner mo ay isang alcoholic o lasenggo. Number 1. Tanggapin ang katotohanan. Ang unang hakbang sa pagiging masaya ay hindi denial. Kung ang partner mo ay alcoholic, aminin mo ito sa sarili mo. Huwag mong konsensyahin ang sarili na baka ikaw ang dahilan. Ang lesson dito, ang problema niya sa alak ay hindi mo kasalanan. Hindi mo kontrolado ang desisyon niya, pero kontrolado mo ang response mo. Number 2. Huwag mong pasanin lahat. Maraming partners ng alcoholic ang nauubos dahil pilit nilang inaako lahat ng responsibilidad. Oo, mahal mo siya, pero tandaan, may limitasyon ka. Hindi mo trabahong ayusin ang lahat ng pagkakamali niya. Self-care muna, dahil kung ubos ka, paano ka na makakapagbigay ng pagmamahal? Number 3. Maghanap ng suporta. Hindi mo kailangang mag-isa. May mga support groups or counseling services na tumutulong sa partners ng mga alcoholic. Kung wala, pwede mong kausapin ng mga kaibigan mo, pamilya, o kahit spiritual advisor. Kapag may kausap ka, mas gumagaan ang pasanin. Number 4. Mag-set ng healthy boundaries. Hindi ibig sabihin na mahal mo siya, ay titiisin mo ang lahat. Kung sobra na ang epekto ng pag-inom niya, sa pamilya, sa pera, o sa emosyon mo, dapat maglagay ka na ng limitasyon. Halimbawa, mahal kita pero hindi ko hahayaang saktan mo ako kapag lasing ka. Boundaries are not selfish. They are your self-protection. Number 5. I-build ang sarili mong kaligayahan. Huwag mong i-center ang buong buhay mo sa kanya. Hanapin mo ang mga bagay na magpapasaya sa'yo. Mga hobbies, trabaho, kaibigan, o simpleng oras para sa sarili mo. Ganon din mag-acquire ka ng mga bagong skills katulad ng pagluluto. Tandaan, ang kaligayahan mo ay hindi dapat nakadepende lang sa partner mo. Number 6. Iwasan ang pagkonsinti. Maraming partners ang hindi namamalayan na sila pala ang nagpapalakas ng bisyo ng mga asawa nila. Halimbawa, kapag lagi mong pinagtatakpan ang problema niya o binabayaran mo ang utang niya sa alak. Ang lesson dito, kung gusto mong magkaroon ng pagbabago, huwag mong pagtakpan ang mga consequences ng actions niya. Number 7. Magdesisyon para sa kinabukasan mo. Darating ang punto na kailangan mong magtanong, kaya ko pa ba? Safe pa ba ako at ang pamilya ko? Minsan, ang pinakamalaking pagmamahal ay ang paglalagay ng limitasyon o pag-alis kung kinakailangan. Hindi ito selfishness, ito ay self-preservation dahil deserve mong mabuhay ng payapa at ng masaya.
Mga kabayan, ang pagmamahal ay hindi dapat nagiging bilangguan. Oo, masakit makita ang partner na winawasak ang sarili dahil sa alak. Pero mas masakit kung pati ikaw ay madadamay at mawawala ang pagkatao. Tandaan, hindi mo kontrolado ang pagbabago niya, pero kontrolado mo ang paano mo pipiliing mabuhay. At oo, kahit mahirap, pwede ka pa ring maging masaya kung natutunan mong pahalagahan ang sarili mo. Kaya kung ikaw ay nasa ganitong sitwasyon, huwag kang mawalan ng pag-asa. Pwede kang maging masaya, pwede kang maging malakas, pwede kang maging matagumpay kahit pa may partner kang alcoholic. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe ka na rin para sa mas marami pang video na katulad nito. Maraming salamat po.